Magandang araw mga lods. Ayan, anong klaseng mutation to mga lods? Ayan, condor yata yan mga lods. Yung kumakain ng mga patay na hayop yan Condor mutation mga lods. Pambihira Nakakatakot yung mukha niya mga lods. Paano ba mag crossbreed na ito mga lods? Ayan tingnan nyo. Mukha siyang halimaw. Condor X Parakeets mga lods. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan. Kita nyo yung introduction mga lods. Yung bago kong mutation na alaga. Ayan mga lods. Ano yun? Condor mutation mga lods. Ayan. Paano mag-crossbreed ng gano'n mga lods. Yan ganda. Kita nyo ba yung kamukha niya? Parang yung kumakain ng yung sa bundok mga yun mga halimaw na ibon yun. Kahit bulok kakainin yan. Meron tayong kamukha nun mga lods. Ngayon, paano mag-crossbreed ng ganito mga lods? Yan. Pakita natin ulit. Diba Ayan mga lods. Yan. Paano mag-crossbreed ng ganyan mga lods? Kanya naman kinis ng ulo. Kagaya siya nung condor. Diba So simple lang mga lods. Ano lang yan. Kahit anong mutation. Diba? Crimino yan. Crimino yan lods. Tapos humanap ka ng para solid din yung kulay. Lutino, kaya white. O kaya crimino. Yan, pagparisin mo lang mga lods. Tapos, pag yung medyo malaki na, isama mo sa matatanda mga lods. Yan. Magiging condor na yan. Bakit magiging condor? Mabubuli kasi yan, makakalbo hanggang sa masugat yung ulo. Ayan. Yan ang itsura niya mga lods. Ayan na kayo mga lods. Joke lang yun. Yan yung ibon natin na yan yung ibon natin na bumaba. Hindi natin naagapan. Totally yan tatlo yan ngayon. Ayun, magaling na sila mga lods. Yung isa medyo may sugat pang konti pero okay na rin. Tapos yung isa tuluyan ng magaling. Kaya lang mukha silang mga condor mga lods. Yung ibon na kumakain ng mga bulok na patay, ganun. Kahit tao kakainin nun So yun ang history ng mutation yan mga lods. Huwag yung gagawin niya mga lods, kawawa yung ibon. Matay natuwa lang ako kasi ang kinis ng ulo niya, tapos wala siyang balahibo mga lods. Kaya nakakatuwa siyang tingnan mga idol. Ayan, joke lang yung mga idol, hindi naman yun. Akala nyo totoo, hindi. Lang yan, joke lang. So ngayon bago tayo pumunta sa sa ating topic, muna tayo mga lods, sa yung raffle natin. Sali na kayo yung mga hindi pa nakasubscribe dyan. Nakikita ko kayo mga lods, mag-subscribe na kayo para automatic, mag-comment lang kayo, mag-like, automatic kasali kayo. Kaya yung mga nagtatanong na lods, sali ako, sabi nila. Simple lang yung mga idol, lang, mag-subscribe lang. So pag nakasubscribe ka na, lagi ka lang manood. Hanggat maaari, tapusin mo. Tapos kung po pwede, huwag kayo mag-skip ng ads mga lods. Tapos comment. Importante yung comment para makita ko kung sino kayo na nagko-comment. Kasi kung manonood lang kayo, hindi makakount yun mga lods. Comment lang ng comment, tapos like. Tapos kung gusto nyo share nyo sa ibang platform para yung mga mahilig din sa ibon makapanood din mga lods. Tapos gaya na sabi ko, tatlong yun, kung pwede nga 4 mga lods Gusto nyo ba 4 yung manalo? Sige nga, comment kayo kung gusto nyo 4 ang manalo. Natigda 2 pares mga lods.
Para ano lang, sa susunod, ano na tayo, pahinga. Pwede nga lang lahat na, kaya lang baka hindi kayanin ng rider. Yan, siguro 3-4, malalaman nyo yun mga lods ha. Kaya comment lang kayo ng comment. Tapos mga lods ha, pinapauna ko na, puro opaline yun yung ilalabas natin. May possible na may normal doon o kaya opaline. Yan, lamang-lamang na marami. Opaline, tapos single factor na dominant. Yan, may possible may sumama. So yun yung natin mga lods. Kasi yung pang-apat sana kung sino yung makaswerte. Ayun mga lods, siya. Nung maliit siya, parang tagilid yung niya, yung katawan niya. Pero wala namang sa kanya yon. Ayun, hen yun mga lods. Tsaka matured na. So ngayon kung siguro parisan ko ng matured din, kung sino yung may kung sino yung makaswerte. Ngayon pag gusto nyo lahat, mamimili na lang ako kung sino yung kung sino yung may gusto mga lods. Kasi kasi kung mapapansin nyo, nakahalo yung mga mga African doon sa doon sa cage. Kasi baka mamaya mambuli yung mga yan. Kaya mahirap yan baka mambuli sila. Ikaw yung mga kids natin. Kaya gusto ko ubusin. Tapos i-cage ko na yung mga hahanap ako ng cage pa. Iiwalay ko na yung mga African na yan. Kasi yun, pinag-iwalay ko mga lods, marami sila naglalaban-laban. Kaya siguro sa susunod na parapol natin, ito sa may bayad mga lods, ang ipaparapol ko 3 pares na kits at saka 1 pares na African. Yan, kaya lang pinapauna ko na uli. Kakapain ko lang sa puwitan yun mga lods, kasi malay nyo makachamba. Ayaw kasi sa natutunan ko, pag medyo malambot yung niya tapos kasi yung daliri mo, yun, possible hen. Kumbaga mga basic na kagaya nung yun, isang dahilan yun na possible hen. Tapos yung buntot malapad, diba di possible hen din yan, di dalawang kategorya na. Tapos titingnan ko yung tuka, kasi yun dalawa yan yung palapadan tuka tsaka yung patulis. Ayan, mga 3 kategorya yun. Isa pang kategorya na na ito sa lang sa mga natutunan ko lang na kapapanood ko lang. Isa ko palatandaan ng na hen siya, yung yung laki niya. Kasi mas malaki yung hen kesa saka. Ayan. Pero pinapauna ko mga lods yun, hindi 100% yun. So ngayon, swerte yan na lang. Kung matsambahan mo, di swerte mo, may pares ka agad. Ngayon, pag hindi, ayan lang, di sali ka uli. Kasi puro ganun ang gagawin ko. Kung magpaparapol akong may bayad, yun, isasabay akong 1 pares na tawag nito na Alps. Magaganda mga lods, makikinis. Tsaka hindi na masabing low mute kasi makinis. Kaya ng Parblo, di ba yung kaya lang yung ibebenta ko yun yung wild type. Medyo may presyo yung mga lods. Tapos yung meron pa dyan yung Lutino. Basta yung opaline, perso, makikinis sila. Sabihin nyo, pinagkunan ko na ito, makahusay talaga mag-alaga. Okay yung niya, kaya sa mga susunod nating mga parapol, siguro taasan kong konti-konti lang mga lods para naman at least naman, hindi naman kayo lugi mga lods. Pag nanalo kayo, halimbawa 50 pesos halimbawa lang 50 pesos sa 4 na pares na ipon, magkakano lang yung ipon mga lods, diba wala pa 10 piso mga lods. Diba Kaya sa susunod na kaya gusto ko
maparapol na lahat to para mapahinga natin, tapos sa susunod na na parapol yun na yun mga lods. Pwede nga iyan ko na lahat kaya lang pag naano ko to, isang tira pa, isang parapol pa siguro. Okay yung gawin ko, paano ba? May libre tapos may bayad. Kaya lang pag hindi natin nakukuha lugi mga lods kagaya nito huli natin, talo tayo ron. Di ba kaya hindi ko na sinama. Kaya ito ngayon, binolyoman ko naman mga lods. Siguro ganun na lang mga lods na pag hindi natin nakuha yung sa mga susunod to pag hindi natin nakuha yung tamang na dapat natin kunin, hindi masasama, pero susunod naman dadagdagan ko yung parapol, tapos pamasahe na lang ang problema nyo. Ayun, ganoon na lang para at least mas mas okay yun mga lods. Ayan mga lods, yun lang yung natin yung ating paalala, kumbaga patalastas sabi nga. Kaya yung mga yung nambubolo rito, although medyo tumigil na ako, malas mo, napakasipag mo pa namang mag-comment, kaya lang ang ginagawa mo ay attack and destroy. Bagay, ito naman destroy yun, lang parang namumuna ng wala sa lugar, wala sa tema. Kaya sorry na lang kung sa mga ganyan hindi palagay ko mag-comment na ng mga yan, hindi di-disqualify ko sila. Hindi natin kailangan sa channel yung mga yon, kasi kaya tayo nag-YouTube o nagpapalaro kayo to para lang, pampag-advise, pampasaya, o kung ano pa man tawag doon. Hindi ang lain natin mambuli o kung ano pa man mga lods. So ayan mga lods, lipat na tayo sa ating ano nga ba yung ating topic. Dito muna tayo mga lods, huwag na sa muna kasi dapat sa mutation ako dadako, pero ito na lang muna, konting trivia lang mga lods. Dito na tayo sa mystery word. Yan, mahiwagang salita. Yan, ito yan mga lods. Alam nyo ba na ang parakeets, itong Bachiriger, pag nasa wild siya, lang siya, stick to one, kumbaga meron lang siyang isang pares. Yan, lang naman yun kaya lang naman sa capture ang gumagawa ng iba-iba yung pinapares natin, kagaya ko, para makagawa ng ibang mutation. Pero sila mga lods, kaya pala sa wild hindi sila isa lang ang kulay nila, talagang solid sila, stick to one sila. Meron lamang silang isang pares, kasi di kagaya ng ibang ibon, kagaya ng manok, kahit 10 o kahit maraming ibon na kahit 5 hen yan kakastahin lahat, pero ang parakeets mga lods sa wild, meron lang siyang isang pares. Ayan, kaya tinatawag siya minsan lovebird. Yan, sabihin may isa siyang pares lang, kumbaga pinaka niya, asawa niya. Yan, tapos ang katangian pa nito mga lods, kasi di ba ang panahon kahit sa ibang bansa naman, kasi nature nito mga lods, sa Australia may taglamig doon, di ba dito naman sa atin yung taglamig, yun yung tagulan, di ba mula July. Pero minsan nga hindi nga tumatama sa Pilipinas kasi parang politiko, di ba hindi tumatama yung minsan corrupt, minsan hindi. So kung nandito, kung sa talagang nature nila, yan sa Australia tayo, sa panahon ng taglamig, kasi yun yung yun yung maraming pagkain, yun din yung timing nila na magparami. Yan, tapos alam nyo ba mga lods, itong mga to lagalag na ibon. So may mga term to, hindi ko na lang kasi kagabi nagbabasa ako ng lagalag siya. Kahit sa panahon ng paglalagalag niya, nakakapagparami siya mga lods. Ang galing niya, kaya nilang magparami kahit nasa panahon sila ng paglalagalag,
paghahanap ng pagkain. Kasi kung saan yung may pagkain, doon sila eh. Doon sila ihimpid, tapos doon na rin sila magpaparami. Kasi yun ang panahon ng taglamig. Kaya nga kahit yung time na taglamig na yon, parang nagmo-molt sila. Siguro, alam nyo na yung molt, wala nang molting. Kumbaga, yung lalugas yung balahibo. Kahit naglulugas yung balahibo nila, nagagawa pa rin nilang magparami o mag-inakay, mag-itlog. Ano sila, napakagandang ibon nito. Tapos, ano sila, ang kategorya pa ng Budgerigar, ang ibig sabihin sa ibang lingwahe, lalo na sa mga katutubo, ang ibig sabihin ng Budgerigar, mabuting ibon. Yan. So, yung tinatawag na mabuting ibon yon, sa isang kategorya, sa intindi ng iba, kaya mabuting ibon kasi nga, maamong ibon to. Parang very friendly. Yan. Yan ang isang tinatawag ng iba, kaya mabuting ibon. Yung isa namang kategorya ng pakiwari ng iba kasi na to, 18th century pa mga lods, na to mga ibon na to. Tinatawag naman ng iba na mabuting ibon kasi kinakain nila. Special na pagkain. Kaya mabuting ibon kasi mabuting pagkain. Yan. Kaya dalawang kategorya mga lods. Kaya minsan wag tayo nga hatol pag may nagpapaliwanag. Mabuting ibon kasi masarap siya, ginawan delicacy ng mga ibang special para sa kanila, sa mga taong sikat nung araw. Tapos ikaw naman may nabasa, mabuting ibon dahil ang paliwanag nung isa, dahil mabait na ibon, maamong ibon, friendly kasi ito mga lods ako. Napagbasihan ko yan dahil may kitokan, wala na akong ibon. Napansin ko yon. Huwag tayong hahatol sa ganun mga lods, parehas tama yun. Maring sa ibang bansa, nung kumalat na to, tinatawag nilang mabuting ibon, kagaya ng isang reyna na reyna nga ba yun na ini-import na niya o ini-export para maging pagkain, kumbaga naging popular siyang pagkain, kaya isa rin siyang tinatawag na mabuting ibon. Ayun yun. Sa mga katutubo naman, dalawang kategorya din yun mga lods. Tinatawag siyang mabuting ibon, either na kain nila kasi yun, pagkain nila, at maamong ibon mga lods. Yun. Kaya parehas tama yun. Ayon dun sa binasa kong magkahiwalay na kasi ang libro ngayon mga lods nasa website na. So parehas nilang binabanggit yun. Magkaibang libro, parehas ang sinasabi. Kaya minsan wag tayong palahatol ng actually, mga ganyan. Totally, di ba, no? Kasi mga lods, yun? Masama kasi yun yung konting pumupo na tayo sa kapwa, hindi tama yun. Kasi baka mamaya, mapahiya tayo. Kaya yan, nagbasa ako. Sabi ko, alin kaya tama dito? Mabuting ibon dahil maamo siya? O tinatawag siyang mabuting ibon dahil siguro masarap siyang pagkain, nung panahon na yon. Kasi mabilis nga dumami to So ngayon, matutal, nung nakita ko parehas tama yun mga lods. Yung isang side ng grupo, tinatawag siyang mabuting ibon kasi maamo yung ibon na to. Friendly. Sa isang side naman, kaya siya tinatawag na mabuting ibon kasi nga siguro masarap siya kasi ginawa nilang pagkain. Talagang naging special na pagkain siya. So yun mga lods, natin. So ngayon mga lods, yun muna yung natin at sana may natutunan kayong konti. At siguro kung may konti akong mali, pagpasensyaan nyo na yun mga lods kasi naamin ko naman, hindi naman tayo nag-aaral. Ako, nagbabasa kasi nga meron tayong siguro sabihin natin nag-aaral ako sa ibon na to kasi gusto ko talaga siya. Ikumpara mo sa Alps. Tingnan naman yung Alps ko, di ba? Meron ako. Ilang taon na hindi ko mapaano kasi napokus ako sa isa pa nga akong baka gusto nyo makaswap mga lods. Baji, kahit English baji. Yan, swap tayo ng kits. Yan, mas gusto ko sila. Siguro hanggat hindi ako nagsasawa nito, hindi ako
Hindi ako lilipat sa ibang ibon kasi mas ano eh, kahit yung ano, may nakita rin akong veteranong mag-aalaga ng ibon eh. Kung tutuusin, nagaganda na ng ibon niya, ang mamahal na, pero tuloy pa rin sa pag-aalaga ng mga budgerigar o parakeets kasi nga nakakaaliw sila mga lods. Nahawakan mo na pag nasanay sa'yo, wala nang kagatan. Hindi kagaya ng African. Ako po isang araw, pinapakita ko kay Commander, nalingat ako, nakagat yung kamay ko. Yun, butas agad mga lods, dalawa kagad. Pagkagat kasi niyan, dalawang butas kagad ang daliri ko mga lods. Kaya, so yun, isa ako dun sa, natutuwa sa tinatawag na mabuting ibon kasi, maamong ibon mga lods. Para sa akin ewan ko sa inyo mga idol kasi, siguro depende lang sa pag-aalaga yun. So yun mga lods, siguro pasensya na kayo, medyo may konti dahil siyempre may mga baser nagpaparamdam nga sa Facebook pero naman fake account naman yung ginagamit niya, kaya ganun talaga ako. Masasanay na siguro ako sa mga ganito kasi dyan nakikita siya sa YT, tumatakbo na naman siya sa sa FB mga lods. Hindi ko lang siguro papansin kaya lang siyempre tao tayo, bagay malayo akong mainis dyan kasi nasa social media ka social media malawak yung pangunawa mo dyan kasi maraming tao talagang na bully kumbaga. Mag-comment ka lang konti, tatatarin ka ng ganun talaga mga lods. Kung medyo may nasabi man akong konti, pasensya na mga lods, bunga lang yung mga balita tao, sabi na ng matatanda. Okay mga lods, hanggang dito muna, tabangan nyo yung mystery rewards kasi baka yung mystery reward na yon magulat siya, bigla ko siyang i-text. Ayan, kaya importante nagko-comment kayo mga lods kung nasaan yung mystery rewards na yan. Lalagyan ko siyang caption na gano'n, eto siya, pati yung time niya, yan mga lods. Ayan, importante yan kasi malay nyo yung isang pang-apat ibigay ko dun sa dun sa nagko-comment na na gano'n. Lods, eto yun, di ba yun, ito yata yung mystery reward, di ba? Sinasagot niya. Malay nyo, doon natin ibigay yung pang-apat na ibon na dalawang pares mga lods. Kaya comment kayo doon mga lods, hanapin nyo. Huwag lang yung bungad. Ngayon, yung isa naman na sabi niya lods, kasi nagbabantay ako sa gym. Naintindihan kita lods. Pero ang problema lang lods, pag dinownload mo, wala na pakinabang ang channel natin. Siguro ganito lods ang gawin mo sigurado nanonood ka naman yan isasali kita sa parapol. Manood ka kahit hanggang 3 hanggang 4 na minuto. Tapos hanggat maaari, wag ka na mag-skip ng ads. Yun, pwede na yun. Malay mo, mabunot ka lods. Kasi pag dina-download mo, sabi mo gusto mo matuto. Pag dina-download mo, wala nang papasok na ads dun mga lods kasi dinownload mo na yun ang kaya kong sabihin sa'yo lods. Siguro nanonood ka naman, bagay nag-usap na tayo sa messenger gawin mo na lang yung gano'n, manood ka ng kung talagang ka busy ka hanggang 4 na minuto, yan pwede na yun mga lods. Hindi pag medyo hindi ka busy panoorin mo ng todo di ba ganun lang yan mga idol. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna. Sa susunod na natin yan yung mutation. Kasi naman yun ina-upgrade ko lang naman yun para sa mga bago nating subscriber o mga UB sa pag-aalaga ng ipon. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat. Bye bye.